Matthew chapter 15. Second half. Ayun po tayo. Isa natin sa 21. Okay, so salita mo tayo. Ako muna. Then Jesus went thence and departed into the coast of Tyre and Sidon. Ayun. And behold, a woman of Canaan came out of the same coast and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously with nothing. But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away, for she crieth after us. But he answered and said, I have not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, It is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. She said, Truth, Lord, yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith, be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. Jesus departed from thence and came nigh unto the Sea of Galilee, and went up into the mountain and sat there. And having with them those that were lame, blind, dumb, maimed, and many others, and cast them down at Jesus' feet, and healed them. So much that the multitude wondered, and they saw the dumb to speak, the lame to behold, the lame to walk, the blind to see, and they glorified the God of Israel. And Jesus called his disciples unto him, and said, I have compassion on the multitude, because they have been with me now 3 days, and have nothing to eat. And I will not send them away fasting, lest they faint in the way. His disciples said to him, Whence should we have so much bread in the wilderness, as to fill so great a multitude? And Jesus said unto them, How many loaves have ye? And they said, 7 and a few little fishes. Commanded the multitude to sit down on the ground. And he took the 7 loaves and the fishes, and gave thanks, and brake them, and gave to his disciples, and the disciples to the And multitude. they did all eat, and were filled, and they took up the broken meat that was left, 7 baskets full. And they that eat with 2,000 men, beside women and children. Sarai, And he sent away the multitude, and took sheep, and gave into the coast of Magdala. Let's pray, Lord. Salamat sa mga salita. Pagkabay sa amin, and we go, anak ni Lord, I pray na tinuruan nyo ang lesson ngayong umaga. Para madala namin ito, Lord, magamit namin sa ating spiritual life, Panginoon, sa Christian life, sa buhay araw-araw, Panginoon. Pagka namin, ang lesson ngayon, na napakahalaga naman natin naman po, napakahalaga, medyo doctrine ko rin kami. At ayun din ito kahit mga bata, makilala kami ng lubos, hindi kami ng paano tayo sinisilaan pa kayo ng mga Muslim, kahit ito pang pinapagpapagod ng kalooban at kasalita naman sa pray. Diba yun po, ang inyong mga Lord, yung mga bata. Jesus name we pray. Amen. Ako na po. Okay. Morning po sa lahat. Morning Okay ba dyan? Okay, title natin ngayon, medyo natapos tayo. Sino nakakaalala? Last week na wala si Leila. Title natin ng Blind Leading the Blind. So, yan po ay kawawa yung bulan. Nakakain kaya hindi tayo nababasa yun pero pag mali-mali, mga punto. Kaya mahilig sa tradisyon. Yun ang topic natin. Record naman yan day, tingnan mo na lang. Okay? So ngayon, second half na tayo, tatapusin na po natin to. Kasi yung bandang huli na napansin niya,
inuulit na yun eh. Ibang pagkakataon yun, pero gano'n na gano'n yung feeding of the 5,000. Tapos ang natira doon, kung naalala nyo is, ilang baskets? Pinakain yung 5,000, ilang basket ang natira? 12. Okay, dito naman, 7. So magkaibang pagkakataon niya kasi sinabi rin niya later. Okay, morning dance. Tapos fancy dance. So title natin ngayon is, doon na tayo mag-focus sa babae, no? Na may sakit ang kanyang anak, no? Vexed with the devil. Ang title natin ngayon is, Be it unto thee even as thou wilt. Be it unto thee. Ano sabihin nun? Be it unto thee even as thou wilt. Sa Tagalog, mangyari nawa kung paano mo ginusto. Anong ganun? Gusto ko yan, gusto na. Pero hindi lagi. Hindi lahat ng gusto mo, nasusunod. Hindi lahat ng gusto mo, matutupad. Obviously, kasi, ang ginawa niya dito, makikita natin, yung gusto niya naman kasi, kalooban naman ng Diyos. At nanampalataya siya. Kaya, ganyan pala yan. Kaya, yun ang makikita natin ngayon, ha? Tingnan natin yung, hindi po masamang maghangad. Parang, nung Thursday yata yun, no? Sa San Mateo. Sabi ko sa kanila, mangarap na kayo. Anong pangarap niyo sa buhay? Kasi yung lesson namin is about the inheritance of the servants of God. Yung mga mamanahin natin, tsaka rewards. Hindi masama pangarap. Amen? Ano gusto mong pangarap? Yan. So ito naman, okay din niya kasi ang Diyos naman nagbibigay. Ngayon, itong umpisa na natin, sa 22 sabi, and behold, ngayon nga si Jesus, pumunta siya, so anong lesson dyan? Once si Jesus, ano siya, palipat-lipat siya ng lugar. Soul winning, preach, soul winning. So, kasi yung ginagawa niya dito, nag-i-improvise siya ng disciple, at magtuturuan niya, kasi pag-alis niya, after 3.5 years, kailangan may magpatuloy. Amen, nakikinig ba kayo? So kami, hindi ko alam, kailangan mawawala dito. Yan nakakalam, di ba? Ano namatay, naman. Anong mangyari, ganun lang ang buhay. Sana may papalit. So si Jesus, nasa plano niya na yun. Alis siya. Kaya, lipat siya na kung sino yung mga nakikinig, yun ang pagpapalain, yun ang gagamitin niya. Kaya lipat-lipat siya. Okay, maganda focus ng mga pastor, ganito sa atin. Focus tayo dito eh, kasi limitado ang time. Kasi Jesus, iba. So gusto ko lang tutunan natin doon. Minsan, yung ibang tao tumatanggi, ayaw manatili. Ano ang magawa? Kayo nawalan, yun ang sabihin nun. Okay? Anyway, dito tayo sa woman. And behold, the woman of Canaan. Anong Canaan? So hindi ito Hudyo. Ito ay, alam niyo na yung Hudyo, di ba? Yung mga lahi ni Abraham, Isaac, Jacob, yan, Israel. So, pero alam din natin, dapat, hindi yan sa lahi-lahi lang, pananampalataya yan. So, sumasampa sila sa tunay na Diyos, nag-join sila, yun na yun. Itong babae ito, lumapit sa kanya siguro, nabalitaan din niya, si Jesus nagpapagaling yan. Lalo spiritual. Okay, mga nakakilala, mag-miracle siya. Kaya lumapit siya ngayon. So, another lesson, pag may problema kayo, kanino kayo lalapit? Sa kulto ba? Alam mo, hindi nga ligtas yun eh. Wala kang mapapala dyan, lolokohin ka lang yan. Sinabi na ni Jesus yan, maraming manloloko. So, lumapit ka sa totoong Diyos, makakatulong sa'yo, Jesus. Amen? Amen. So, another lesson, sabi dyan, so yun nga, came out of the same coast, sabihin, kung saan si Jesus. And cried unto him, saying, have mercy on me, O Lord. So another lesson, huwag kang mayabang, kung ikaw may kailangan. Amen? Alam mo kami kailangan, kung tayo lagi may kailangan sa Panginoon, humingi tayo na kami mercy, awa. No? Hindi yung parang mayabang ako, walang mangyayari niya. Kapag nag-pray ka, parang inuutos ako pa ang Diyos. Pakiusapan natin siya. Bakit son of David? So, tama yun.
So si David ay sikat na sikat po siya. Kilala siya ng Israel. Ginamit siya ng Diyos, a man after God's own heart. Kaya inacknowledge siya dito kung sino yung totoong Panginoon, si Jesus. At anak siya ni David. Okay? Kasi sinabi niya na, ganun tayo, pag mag-pray tayo, sa totoong Diyos, nagpaka-humble, tukuyin natin, sino ba ang tunay na Diyos? Panginoon. Ayun, sabihin mo na yung kailangan mo. Kung sabi na kailangan niya, my daughter is grievously vexed with the devil. So medyo matindi yun, no? So kami mga magulang, wala na kami nasa isip madalas mga anak namin. Kung ano yung makakabuti sa inyo. Kaya pag mayroon kayong sakit, may sakit ka pa lang, nag-aalala na. Baka huwag naman sanang lumala. Ganyan. Short, may mga bata kasi may mga nagkakasakit ng tuloy-tuloy. No? So, kaya, ayan. Kaya dito, ang lala, no? Ano yung sakit niya? Vex with the devil. Pag sinabing vex, parang mas inaasar or sinasaktan or inaalipin. No? Tingnan natin. Parang ina-afflict din yan. Hindi madalas kasi ginagamit ng salitang to. Sabi dyan, vex. Hindi po yung pinapahid pag may sipon, ha? Vex. Sabi dyan, hindi rin yung ginagawa sa cellphone, ha? To bring trouble, distress, or agitation. Nga, inaasar talagang may ginagawang masama sa'yo. Irritate, harass. Alam niya, hinaharas, di ba? Kung ano yung kaya niyang gawin sa'yo. Ganon ang ginagawa sa akin ng demonyo, yung anak niya. So ako ay, hindi naman napakatanda, pero minsan may mga nakikita rin ako kapansin ng mga tao. Hindi mo alam kung anong problema. Minsan, kakulitan nyo lang, minsan, di ba? Yung iba sa inyo, di makafocus, tingnan nyo katabi nyo. Anong, nakaka-focus ba? Hindi, di ba? Oh. So ano kaya yung, di ba? Nagsasalita na ako dito, nakamic na ako. Hindi naman ako nagsasalita ng nonsense dito, pwede nyo ako itindihin, di ba? Pati ibang tao hindi makafocus. Meron pong ano, di ba, yung, alam yung, may ano, yung talaga may sakit yung, ano, yung Brother James, di ba, pansin mo naman yan. So, pero natututo naman, nakabasa nga yun. So, marami tayong pwedeng sakit. Ako nyo? Sino lalapitan mo pag mayroong sakit yung anak mo? Lalo daw po yung mga nabakunahan ng ewan, no, na timing yan, na ano. Kasi sa yung bakuna po, tumatalo siya sa utak. Eh, nakakaawa po yung magulang, tsaka lalo yung bata na apektuhan niya, kung ano man yan. Kinakain, pero lalo na po yung tinuturo. So anyway, sa kanino tayo lalapit? Janela? Sa Diyos, kay Jesus especially. So nagmamakaawa siya ngayon kasi ang hirap po niya sa magulang. Minsan okay nga ikaw yung naiirita, ikaw yung may problema, huwag lang yung anak mo. Anong gagawin ko dito, di ba? Nakita mo, di mo mag-focus, nakikita mo, di nag-aaral, puro laro, puro bastos pa, makabastos pa, parang babaliw. Ang hirap nun. Kaya tama yung ginawa ng babae dito, lumapit siya sa Panginoon, pinakiusapan niya ang Panginoon, at sinabi niya mismo kung ano yung kalagayan ng kanyang anak. Amen? Amen. Gagawin niyo ba dapat yan? Oo. Alam niyo, ito lang, yung mga inaakay natin dito, kung kapatid mo, kaibigan mo. Kung lang, alam mo, kaya ito nilalag yung church kasi naging kanal na to, kasi nakikinig sa kulto. Ayaw pa sabihin kay pastor. Paano matutulungan natin yan? Sige nga. Hindi naman ako manghuhula. So sabihin niyo yung problema pag alam niyo. Ang kinig? Ito lang sabi, ito po yung problema. Alam niya talagang binevex, Tagalog ng vex, naapi or umiirita na, binugulo na, demonyo. Ganyan, karamihan ang ano natin kahit di makafocus. Andito ka na sa church, andyan ka na, naririnig mo na sinasabi, minsan, binubulungan ka ng demonyo, huwag kang makinig, kamutin mo to, pagputin mo to, ganyan siya. Totoo lang. Ako, makulit din ako dati, pero yun nga, nadadala sa panalangin. Amen? Amen. Focus tayo. Nakintindihan nyo to. Hindi naman ako nag-Greek dito Hebrew. Tagalog, English lang. Okay? So
So ano nangyari? Ito yung actually yung pinaka-lesson natin dito. Medyo hindi naman ganun kakomplikado. Pero sabihin ko na sa inyo, itong verse na to, itong passage na to, ginagamit to ng Muslim. Ano ba nangyari dito? Lumapit yung babae kay Jesus. Anong ginawa ni Jesus? Nalala nyo? Anong ginawa ni Jesus? Tinulungan ba agad? Hindi agad, di ba? Mamaya natulungan niya. Pero hindi agad. Kung sabi niya, hindi niya sinagot. Imagine mo si Peter, halika dito. Bilis. O, hingi ka ng baon. Tatay, may yung baon. Bilis. Tatay, may yung baon. Ganun. Hindi ka narinig, gagawin mo. Okay. Kasi kukulitin mo, di ba? Ay, alis na ako. Alis din ko isang araw. Alis na ako. Hindi ka sinasagot. Anong gagawin mo? Di ba masasaktan ka na, di ba? Hindi ako pinapansin. Eh, ganun pala si Jesus. Ganun ba si Jesus? Parang hindi, di ba? Kasi pabait si Jesus. Mahal niya po mga to. Eh, ba't yung ginagawa? Hindi sumasagot. Believe ba siya? Hindi. Tandaan niya, hindi si Jesus ganyan. Ngayon, kaya dapat pinag-aaralan to, hindi lang ginagamit na ano lang. Kita mo, di pinansin, suplado. Ganyan yung mga Muslim. So, mamaya, di pa natapos dun eh. Itong mga, kasi napapansin niya ng mga disipulo niya, hindi pinapansin ni Jesus. So, siguro ayaw ni Jesus sa mga Canaanites. Ganyan po kasi yung mga Israel eh. Karamihan, hindi lahat. So parang sino bang alam yung suplado dito? May yaman, ganyan yan. May matalino, yung yaman. Hindi namamansin. Piling artista, di ba? So si Jesus actually, sabihin ko na sa inyo, sinusubukan niya yun, kaya ang subtitle pala natin ngayon is Testing in Helping and Being Helped. Okay? Sinusubo, medyo malalim tayo ng konti lang. Sinusubukan ni Jesus to, mga disipulo niya, at yung babae. Kasi hindi niya pinapansin, ipag ganun, suplado, hindi suplado. May tinuturo siya sa atin, tandaan niya yan. Amen? Ano mo ulit dyan? At yung tinuturo ni Jesus, nagsusuplado siya. Okay, hindi ko na sabihin pala ito si Mang May, tinuturuan ko din, saka si Stephen. Sinupladuhan mo ng isang araw din. Kasi kung makahingi ng baong, kala may patago. Hindi ko pinansin. Pwede naman humingi ng gabi. Oh, nasa pera! Nasa pera! Ayun na! Umising ka dyan. Alam nyo, dapat sensitive tayo sa mga ganyang bagay. Amen? Yeah. Hindi mo utusan nyo, may authority sa'yo. Katulad ng Diyos. Hindi ako Diyos ha, sabihin, ako authority sa kanila. So ang Diyos, si Jesus, ganyan. Hindi man lang naintindihan ng mga disipulo na ba't niya ginagawa ni Jesus to? Nakikinig po ba kayo? Ganun niya lang, ang Diyos di nagkakamali. So pag may parang ginagawa siyang mali, isipin mo kung bakit. So again, yung mga Muslim sinasabi, suplado daw. So ito ba? Ano pang ginawa ni Jesus? Tingnan nito ha. Ay, yung disipulo niya muna sabi, paalisin mo nga yan. Kasi sigaw na sigaw eh. Pero isa nakakainin tayo mga makulit. E paano nga minsan kaya nga makulit, wala silang tatakbuhan. So anong gagawin natin doon kung kaya na natin tumulong? Ayan. E paano kung di mo kayang tumulong, may pwede tayong tawagan. Kaya ito ginagawa natin dito. Kaya ako di ako nagpapalipin doon sa mga namalimos. Share kita ng gospel para maligtas ka, and then, doon tuloy-tuloy na yun. Sa Diyos ka lumapit, hindi ako Diyos. So, hindi kita kayang kumpunin. Intindihan niyo? Ganun yung pag tumutulong kayo, o kaya kailangan niyo ng tulong, dapat alam niyo yung mga bagay na to. Ang Diyos ang makakatulong sa lahat, sa kanya tayo lumapit. Hindi ko manin yung politiko. Kaya mag-ahalala na naman, di ba? Alam niyo, dito ata may member sa amin doon, ang tiso data dito sa tulong. Kasi nga, sabi ko, yung mga politiko na yan, kasi pag nangangampanya, hindi na umaten. Kasi binabayaran sila doon eh, naasar ako. Sabi ko, kilala ka ba niyan?
Siya akala mabait ngayon yan, yung mga politiko, kasi kailangan nyo ng boto nyo. Dapat naiintindihan natin yan. Kaya kung ano pipiliin mo, ang Diyos, ang church, o yung politiko? Tanong nyo sarili nyo, dapat ang Diyos, no? Masa na ba ako matapos na? Yan to, si Christ, kulit naman ito. Hindi naiintindihan ng mga disipulo. So, sabihin ko na, tayo, ganyan. Tawag dito, yung tinatawag tayo sa leadership na waiting on the leader. Ibig sabihin, mag-observe ka ng gusto. Amen? Yes. Stephen, ikaw. Minsan natututo kayo, hindi nyo kailangan turuan minsan mag-observe ka lang ba't niya ginagawa yun? Amen? Ito yung ba dito ko na, hindi nakikinig. Ba't kaya yung ba nakikinig? Ba't ako hindi? Diba? Yan lang, maganda na yun. Kaya sasabi sa inyo, pag may kuha ulit siya, huwag niyong pansinin. Matatauhan din yan. Kasi ikaw nakikinig, ikaw natututo. Siya hindi. Diba? So, lamang ka. Okay, so another lesson po yun. Ito mga disipulo, nagkamali sila, hindi sila nag-observe kay Jesus, hindi man ang, ba't suplado to? Hindi siya suplado, may tinuturo siya. Okay? Sana nakuha niyo yun. Next. Sabi niya, but he answered and said, I am not sent to the lost sheep of the house of Israel. Ito na matindi. So, nung sumagot na si Jesus, kanina hindi niya pinapansin, pero ngayon sumagot na siya. At ang sinabi niya, hindi ako sinugo, kundi sa mga lost house of Israel. So, sinasabi niya, hindi ako para sa'yo. Ayaw ko sa'yo, parang gano'n. Bahala ka dyan. Hindi kita tutulungan. Ang may gusto lang akong tulungan, itong mga taong ito lang, mga Israel lang. Tama ba yun? Ganun ba si Jesus? Dapat anak ka ni ganyan, tulungan. obvious na mali yun eh. Ba't mali si Jesus? Hindi siya mali si Jesus again, nagtuturo siya. Natindihan niya na, Stephen, yung ginawa ko sa inyo last time, hindi ko pinansin. May ibig sabihin yun. Huwag mo sabihin na, suplado talaga yan eh. Mali ka na. Pag ganun naging conclusion man, Diyos, ano naman ang Diyos, parang tanga naman. Matay ka na. Hindi mo matututunan dapat mong matutunan. Nagagets na? Kasi Jesus, parang nagsuplador, at magsabi pa lang, hindi ako pasa nyo, wala akong pakialam sa'yo. So alam mo agad mali yung bakit kaya dapat ganun tayo. Ha? So makikita natin. Verse 25 sabi dyan, and she came and worshipped him saying, Lord help me. Basically, nangungulit talaga. At sabi niya dyan, Lord, dahil hindi siya naasal sa Diyos. At tama yun. Ngayon, pag nagpe-pray kayo, hindi binigay, maasal ka ba sa Diyos? Hindi nga siya nagkakamali. Ulitin mo lang, kulit ha, hindi yung makulit na one. Gusto sabihin, ulitin mo lang, maniwala ka pa rin ng Diyos ay kayang ibigay ang kailangan mo. Gusto ka niyang tulungan, lalo pag anak ka niya. Hindi ka maligtas, gusto ka niyang maligtas. Pag ligtas ka na, gusto ka niyang bigyan ng reward. Marami yan eh. So, tama yung ginawa ng babae, nakita niya na. Kahit parang sinusubok siya, kaya title natin yung testing eh. Testing and helping and getting help. So, hindi pa agad nag-ano si Jesus. So, magutulit siya ng parang negative. Sabi niya dito, makibasa niya nga, ready, go. But he answered and said, it is not meet to take the children's bread and to cast it to the dogs. Intindihan niyo po ba? Tagalogin ka ba sa iba ha? Sabi ni Jesus kanina una, hindi niya pinapansin. Nung pinansin niya, hindi ako para sa'yo, dito lang ako. Nung nangulit-ulit, hindi ko dapat bigay yung sa anak sa mga aso. Sinabi niya. Kaya yung ginagamit ng mga Muslim, saka mga lumulong sa Kristiyano. Ganyan ba si Jesus? Alam natin hindi. Ba't niya nga sinabi yun? Ito na yung aral. Okay? Dahil, makikita natin, alam natin kasi ni Jesus yung pananampalataya ng babae. No? So, anong ginawa ng babae? Again, nagtampo ba siya? Anong aso? Alam niya siya may kailangan eh. Amen. Hindi siya nagmalaki sa Diyos. Nung tinawag siyang aso, sabi niya, okay lang, Lord.
Sige, hindi ko kakainin yung malalaking pagkain. Yung manatitira lang. Nakita niyo ba yun? Hindi siya nagyabang, pero alam niya makapangyarihan ng Diyos. Alam niya, yes na, may focus ang Diyos. Yun ang sinabi niya eh. Lord, namamalimos lang ako ng konting kapangyarihan ko para gumaling ng aking anak na mahal. Tama ba yun? Napakiusap mo yung anak mo sa Diyos? Siyempre tama po yun. Ang gusto ng Diyos yun. Kaya makikita natin dito ang gagawin ni Jesus. Ibasa niyo ulit. Ready, go. Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith, be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. So kinulit na ang Diyos, nainiwala sa Diyos, kay Jesus, na mabuti siya at kaya niyang pagilingin at kailangan na si Jesus. Tamang ito yung dapat kong lapitan. Nanampalataya siya, pinusigi niya. Ano nangyari? Naging successful siya. Success! So una di siya pinapansin, pero alam niya, hindi ganyan si Jesus, sinusubukan lang ako nito. Amen? Amen. Ganun tayo dapat. Never kang papahiya ng wala lang. Pinahiya ako ni Pastor. Sa palagi mo, gusto ko lang pahiya lang. Ano ako? Gusto lang, ano? Hindi ganun. So, pag pinahiya kita, ibig sabihin, medyo matindi-tindi na yung kailangan mong habulin. Amen? Amen. Ganun si Jesus, ganun yung ginawa niya sa babae, parang pinahiya niya. Sinusubukan lang pala. Ilagay mo yung sarili mo sa dapat mong kalagyan. Hindi wala kang pinatago sa akin. Talagang kailangan ko talaga ng ano yun. Ngayon na! Ganun ka ba sa Diyos? Ganun. Lord, nakita mo naman, kawawa na anak mo, ano ka ba? Hindi ganun. Makikusap ka. Nakakukuha na. Nakakuha ba? Amen. Yan, ito na yung nangyari. Bago pagalingin, yun ang pinaka-success story dun eh. Kasi lang naman ang gusto ng babae, gumaling yung anak niya kahit bastusin siya or what, sigilin siya, kahit ano pa yan eh. Pero maganda dito natin nakita yung ano talaga ni Jesus. Kung sino talaga siya. Pinabatid niya na sa disipulo niya, sa babae. Ano ginawa niya? Oh woman, great is thy faith. Gusto niya palang malaman, makita, kung nananampalataya talaga tayo. Amen? Next time, darating po sa inyo yan. Kaya salamat, nandito kayo. Kung wala pang dumaming sa inyo, magkakasakit kayo ng matindi, magkakaroon kayo ng pangangailangan, hindi kayo gustong sirain ng Diyos, hindi kayo gustong dikdikin o pausahan lang. Hindi. Hinihintay niya. Manampalataya kayo, magpatuloy, and then, nakahanda na yun. Alam niyo naman ito eh. Mamaya, babagin natin dito, ang dami may sakit, pinagaling niya lahat eh. Eh, ba't ito special? Yung sinasabi ko kanina sa inyo, tinuturuan niya tayo. Kung nakikinig tayo. Itong mga Muslim, gusto lang makipag-pagalingan. Eh, doon naman Jesus niyo eh. Hindi nila alam, pinupuri din si Jesus ng Quran. Paano yun? So may contradiction niya mga Muslim. Tayo, ang daling ipaliwanag. Alam ko eh, sinusubukan lang sila eh. Paano mo nalaman? Eh, pinagaling niya rin eh. Hindi sila sabi ng Diyos na, di ako pa sa mga Gentile, dito lang ako sa Israel. Eh, pinagaling niya nga eh. Ano, nagkamali siya? Kulang na siya ng kapangyarihan? Hindi. Sinusubukan. Kaya tandaan niyo po yan. Nag-example ka ni Stephen, gano'n. Mahal ka ng tatay mo, hindi ka pinapagalitan para lang mapagalitan ka. Sinusubukan ka, tinuturuan ka. Amen? Amen. Lalo pag kilala mo ito, okay ito. Kaya nakakalungkot nga, kilala ko yung pastor gano'n, ang galing. Spiritual, gaso yung mga anak din niya. Hindi ko alam kung nangyari. Okay, so success. So, nangyari? So, natupad ang hinihiling ng babae, gumaling yung kanyang anak, salamat sa Panginoon. Yung pala yun, yun ang formula dyan. Ano nakuha niya? Ulitin ko na lang ha. Una, sa Diyos ka lalapit, sa tamang Diyos. Pag may ginagawa siya, pinaghihintay ka, parang di ka kilala, parang lang yun. Sinusubukan ka lang, patuloy ka lang. Lalo kayo mga bata pa kayo dahil hinihingi siguro sa Diyos, no? So mag-iingat din kayo kasi sa mga loko-lokong ano eh. Panalangin mo, ganito, ganyan. Mga name yung mga Pentecostal, mahilig sa ganyan eh. Mangyayari yan bukas. Sige, maniwala ka lang. Hindi
ikaw, hindi ka maniwala kasi pag paniniwala, may pinagbabasihan yan. Hindi yan pinipilit. Kaya nakakasira yung mga yan eh. Parang inuobliga nila ang Diyos. Hindi ka na tinuturo sa Bible. Maghintay tayo. Amen? Amen. Ako rin, dami ko rin pinapanalangin sa Diyos. Pero hindi ko siya obligahin. Gawin ko lang yung dapat kong gawin. Ganun din kayo. Amen? Amen. Ano ba dapat yung gawin? Habang naghihintay? Maglingkod, aral, maghintay, magtiwala, tuloy yung ginagawang tama. Yung hindi nyo pala ito tama, alamin nyo. Amen? Yung church, napakalaking bagay niyan. Pwede ka mag-aaral sa sarili mo, kaso gahabol ka masyado, hindi mahirap. Okay? Napagdala tayo ng mga bago. No? Opo. Opo, nung last week po pala. Okay? Amen? So yun, actually yung pinaka-lesson natin ngayon. Itong sa susunod na lesson, nangyari na nga ito eh. So papasadahan ko na lang ano nangyari next. Pumunta na naman siya sa another lugar. Ito niya si Jesus, di ba? Palipat-lipat siya. Nagawa niya na yung dapat niyang gawin doon. Lipat ulit. At ano nangyari? Marami sumunod. Ayan ang sinasabi ko sa inyo kanina. Pinagaling niya rin. Dami niya pinagaling. Hindi na pinakalangan. Kasi nga natin special. Pero gawain niya talaga yun. Napagaling. Napagaling. Pati bulag, pati bingi, pati piping. Yan. So yun. Nakita natin nangyayari na makapangyari si Jesus na gagawa niya. Ngayon, yung repeat ng 5,000, ito naman 4,000, kinakain niya, hindi niya na pinauwi. At, ano nangyari? May 7 and few little fishes, may 7 loaves. Hindi na binilang fishes, konti lang dito. Pinarami niya na naman, nakakain yung 4,000. Meron pang tirang 7 baskets. Anong galing yun? Eh, alam na, ang Diyos ay makapangyarihan. Amen? Amen. So, another lesson, huwag kang yung sa mga nakakatiso din na discourage. Ikaw mismo may discourage ka pag hindi ka iniwala sa Diyos. Yung pray ka, hindi nangyari, tapos galit ka, stress ka na, galit ka na sa mundo, galit. Walang mangyayari sa inyo. Iwala ka sa Diyos. Amen? Amen. Eh, tagal ko na nag-church, wala pa akong kotse. Dahil sana ganun sa inyo, bata pa kayo. Pero, iba ganun kasi. Okay na. So, nangyari? Diyos ay makapangyarihan, pinakain niya, blessing, praise the Lord. Ano kayo mangyayari? Mananatili kaya yung 5,000 at saka 4,000, 9,000 na yun. Sabihin ko sa inyo, hindi. Hindi ganun eh. Ang tao minsan masaya lang pag nakakakuha. Pero, mahal naman tayo ng Diyos. Gusto pa nga ng Diyos, mas marami pa at kaya niya eh. Anong gagawin mo? Puro ganyan ka na lang. Tiwala ka din. Especially kung ginagawa natin, kaya pansinin nyo tayo mga baptist. Konting awitan, tas aral na ng Bible, 1 oras. Kasi ito yung pinaka-importante eh. Diyan kayo na-train, diyan kayo natututo, diyan kayo nasusubukan. Mananampalataya ba kayo o hindi? Makikinig ba kayo? Next week ulit. Next week kaya, dito kayo. Paglaban nyo, ganun kasi yan eh. Alam niyo kanina yung kinukulit, balik na tayo sa babae. Kung hindi siya, sinabihan siya, hindi siya pinapansin. Anong gagawin mo? Si Peter ba kayo? Tingin ba na ayaw, di ba? Siyempre, sa bahay lang ako nag-school eh. Kaya, pero pag alam nyo kailangan nyo, humingi sa Diyos. Tayo mayabang, huwag tayong wala ng pag-asa. Hingi lang, hingi sa tamang paraan. Nakita niyo kanina, napalataya siya, hindi siya nakasang, tiwala siya, nakakuha niya yung success. Kasi ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. At willing siya. At di siya nagkakamali. At di siya suplado. Eh, basta ba't niya ginawa yun? Ba't hindi na tinulungan agad? Anong sagot doon? Ba't hindi niya tinulungan yung babae? Eh, kaya naman niya pala. Try mo lang. Kaya niya, alam natin eh. Ano ba niya ginawa? Tama?
Sino tutulong? Antoinette? Tama? Suplado ba si Jesus? Ba't ka di tinulungan agad? Yun. Nakikinig ka pala. Amen? Yun lang yun. Yung title natin, sinusubukan tayo ng Diyos. Amen? Kapag tandaan nyo, yan at yan yung lesson. Isa yan sa mga malaking lesson sa Bible. Sinusubukan tayo ng Diyos. Yun din yung ating last. Dalas niya, sobrang dalas. Sinusubukan niya talaga na iniwala ka sa Kanya, itiwala ka sa Kanya, gagawin mo ba yung gusto niya? O makasarili ka, dapat nasunod ako hindi, ayoko na. Patay ka. Hindi ganun. Hindi ganun makisama sa Diyos, hindi ganun parang attitude. Okay, tapusin na natin. Ang bilis, no? Ang bilis na. Ay, namilis ako. 36 po. 36. So, buhay niyo naman di ba? Ano sakit ng babae? May sakit ba yung babae? Yung anak niya. Yung anak niya, kaya awang-awa siya, yung anak niya. Inaasam. Tawag dito. Binibiktima. Hindi mo nasaniban pero pwedeng gano'n isa sa mga way. Okay, sino nasaniban dito? Sino yung katabi nyo? Tanungin mo, sinasaliban ka ba? Makinig ka nga, di mo. Huwag try namin ang bawat isa. Amen? Kasi magpapagaling naman sa iyo, salita din ng Diyos. Kung nakinig yung kanina, ganun palang demonyo, linaw nun eh. Ang demonyo ayaw kanyang makinig kay Jesus. Ang demonyo, ayaw kanya mag-church, ayaw ng demonyo na magbasa ka ng Bible, ayaw ng demonyo yan. Eh siya palisin mo, hindi Diyos, di ba? Huwag kang makikinig doon. At kung talagang may problema ka sa attention yan, pray ka, Lord, tulungan mo ako. Gusto ko magbasa, yung lamok talaga. Maligo ka kasi, yung sinusundan ka ng langaw. Yun lang yun. So, kulitin mo ang Diyos. Ano ba yung mga pinapanalangin nyo? Pag-aaral ko, pastor. Pag-aaral. Ano? Yun lang naman ang nyo, mga bata eh. Later, trabaho. Trabaho ng magulang nyo. Kulitin mo ang Diyos. Hindi posible sa Kanya yan. Bigyan ng break. Papa mo, tatay mo, nanay mo. Especially tatay mo. Ngayon, sige, ito lang muna. Yun na talaga eh. So, yun ang pinaka-lesson natin. Antan kayo lagi, tiwala sa Diyos. Kung sakaling may ginagamit ang ibang mga kulto, mga kalaban ng Diyos, ginagamit itong kwento na ito na siraan si Jesus. Sila ang sira. No? Never. Ang Panginoon ang pinakamabait, mabuti sa lahat. Dahil namatay nga siya para sa iyo. Saan ka pa? Hindi basta-basta yun. Ayan, katulad niya, kakulitan. No? Ayaw mo mong pilitin yung kakulitan mo? Hindi. Ayaw hindi. Ha? Ayaw mo hindi? Oo. Ayaw mo eh. Pero kahit medyo nahihirapan ka pala, mag-pray mo na agad. Pray mo, Lord. Sabi ni Pastor, ang kulit ko daw. Totoo kaya yun? Alam mo naman eh. Lord, gusto kong matuto, so wala ako sa focus. Pray ko, Lord. Makapag-focus ako. Hindi mo akong talino. Naginig? Amen. So may tanong ka? Okay, let's pray, Lord. Salamat po sa salita, Panginoon. Napakagandang paliwanag, Panginoon. Nawa ay, again, tiwala kami sa inyong harap, Lord. Kayo yung mabuti, kayo yung matalino, kayo yung mabuti, kapangyarihan. At the same time, Panginoon, hindi baliwala sa inyo sa yung pagaling. But of course, hindi rin binibigay yan. Hindi baliwala na sa inyo
Hindi na kayo nag-iisip kung sino papagalingin. Of course, sinusubok na kami yung palagi ang mga lesson dito. Sinusubok na kami. Gabayin niyo po ang bawat isa. Intindihan, Panginoon, ang inyong mga kalooban din. Paano kayo cooperate. Ganun pala yun. Di basta hingi lang at pagpunta tayo na magtiwala kami sa inyo, Lord. Nakita namin dito, Lord. Especially pag tama naman ang aming hinihingi. Malinaw. Ito yung para sa mga kabuti. Hindi lang ang sarili, Panginoon. Malatan. At kalooban niyo po, Lord. Mahal niyo po kami. So, kung nalaman namin na nasa tama kami, Panginoon, ay patuloy lang kami. Hinaan. Kami tumingin sa mga kusinong pagretos dyan sa paligid namin. Host teacher, Panginoon. Ano ba sa Panginoon? Yung mga di nakakates, Panginoon, nakakalapadaan nila. Kami, Panginoon, papatuloy lang. Yan na kami ng mga bagong prospect, Panginoon. Ang maniligtas, magtiwala sa iyo na nakakapagpo sa iyo. Kailangan po, Lord, basta na namin pakailo, Panginoon, sa always, sa ganda, para palagi bawat isa, ng aming kalimuhan, deserve niyo kami ito, Lord. Succeeding na naman, Panginoon, kayo mas palay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. This time ay ma-reverse. Ano ba? Sino may ma-reverse? Ulit. Ay ma-reverse. Amen. Diba? May tanong pala. May tanong ba kayo?